Sikay, bawat hiblay makulay, mga kwento ng pagsasika, minimiti sa hinaharap. Sikay, himig ng paglalakbay, sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay. Sikay, mga kwento ng pagsasika, minimiti sa hinaharap. Sikay, himig ng paglalakbay, sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kasali. Inihahandog ng College of Social Work and Community Development ang programang Sikay Kilos sa DZUP 1602 Kasali Ka. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa DZUP 1602 kHz at dzup.org at napapanood naman sa Facebook page at YouTube channel ng DZUP tuwing Miyerkules 11 a.m. to 12 noon. Ito ang programang Sikay Kilos kung saan tinatalakay ang mga napapanahong issue mula sa lente ng gender and development, social work at community development. Bago tayo tumungo sa ating talakayan ngayong araw, ako ang inyong magiging host, Tez Cruz mula sa Department of Women and Development Studies. Ngayong araw, ang ating paksa or topic ay Sexuality and the Girl Child, debunking myths on adolescent pregnancy and child unions or marriages. So, ano ba yung konteksto nung topic na ito? So, despite the long-standing national attention and identification of unintended adolescent pregnancy and child marriages, no? Tandaan ko noong 2019 yata ay dineclare pa as national social emergency itong adolescent pregnancy. Nananatili pa rin ito na isa sa mga issue or pressing concern dito sa Pilipinas. At bagaman meron tayong mga small wins katulad na lamang ng pagbaba ng pregnancy rates ng mga kabataang babae na nasa 15 to 19 years old, yung bagong trend naman ngayon ay tumataas yung mga maaga at hindi inaasahang pagbubuntis ng mga kabataang babae na nasa edad 10 to 14. So mas bumata, 'di ba, yung dumadaming kaso ng pregnancy. At bukod dito, mataas din yung kaso sa mga rural areas o yung mga nasa kanayunan. Highlighting yung yung intersectionality ng issue na not only yung gender, yung age, but also yung kanilang geographical location and also yung class, yung kahirapan. Isa rin siya sa mga factors that increases yung risk of unintended adolescent pregnancy and also yung child union and marriage. Ayun. So itong pag-uusapan natin ngayon ay magmumula doon sa research na ginawa ng Save the Children. Meron silang research entitled Rights at Risk, Power Analysis of Girls and Young Women in Kamana. Pag-uusapan natin yung mga results ng research na ito. Ano ba yung mga myths na yan ng adolescent pregnancy tsaka child union and marriage na nagiging dahilan kung bakit hindi pa rin matigil itong issue na to at ma-address. Ayan. So kasama natin ngayon si DK Fontamillas. Siya ang Advocacy and Campaigns Coordinator ng Save the Children. Hi DK! Hi classmates! Magandang hapon. Very relevant yung timing natin for this conversation kasi November is also International Children's Month. So yung paksa ng pag-uusap natin tungkol sa mga karapatan ng mga kabataan, pasok na pasok talaga siya ngayong November. So yun, hello. Hello, yan. Di kayo pwede mo man kaming bigyan ng konting background dun sa research. Ano yung scope nito? Ano yung scope? Tapos ano yung question para meron lang idea yung ating mga kasali sa DZUP? So, yung research natin, gaya ng sinabi mo, tinignan niya kung paano nina-navigate ng mga batang babae sa urban spaces, sa Caloocan, Malabon na Navotas, yung kanilang mga karapatan, lalang-lalo na sa kanilang karapatan sa ASRHRs or Adolescent Sexual Reproductive Health and Rights. Tinignan nung pagpananaliksik kung ano ba yung konteksto ng mga batang babae na dito sa urban spaces, sa Kamana, dahil ang Kamana ang
highest incidence of poverty dito sa Metro Manila. So, nandito nag-ooperate ang Save the Children precisely because of the fact na dito nga yung pinakamataas na incidence ng poverty. So, ano nga ba yung kinakaharap ng mga batang babae? Paano ang pagtingin nila sa kanilang sexuality, sa pakikipagrelasyon sa mga kapwa bata or sa ibang bata, at paano yung pagtingin nila sa mga issues ng gender or ng kanilang kasarian. So, ito yung unang nais na saliksikin sa research na ito. Tapos syempre may mga lumabas na major findings, lalong-lalo na tungkol dun sa ngayon. Sasabi nga natin ng mga myths about how girls navigate those issues. Ayun, okay yan. So, yun yung background of the research natin. Thesis defense pala ito. Si DK pala ay, din namin, fresh graduate, no? Kaya graduate, DK? Nitong July. Yan, July, ng MA Women in Development Studies. So, thesis defense ko siya. Yun. So, nabanggit mo kanina, DK, yung sexuality, no, in relation dun sa research nino, na ang primary respondents ay mga youth, di ba? And then girl child. Pag girl child, ito ba yung mga 10 to 14? Ano ba yung age range nila? Pagka girl child, adolescent age. So, 10 to 19 talaga 10 to 19. Yung buong saklaw nun. Yun sa UN standards. Yes. Okay. So, 10 to 19. So, usually kasi, no, kapag usapan ng mga ganitong kabataan, meron tayong notion or actually dominant belief sa society na hindi dapat pinag-uusapan yung sexuality tsaka mga bata at kabataang babae. Pero dun sa research nyo, isa nga siya sa mga point of analysis, no? Tsaka isa sa mga mahalagang konsepto na ginamit para palitawin, no? Or usisain yung issue ng adolescent pregnancy and child union. So bakit mahalaga yung na ginagamit or fine-frame natin yung ganitong mga issue sa lente ng gender at sexuality? Unang-una, importante na kasi minsan mas madalas sa society natin ang pagtingin natin sa issue ng sexuality, lalong-lalo na sa mga kabataan, protection lang siya. I-protect natin sila sa mga ganitong issues, mga pangyayari na hindi natin tinitignan na saklaw ng kanilang mga karapatan in that spectrum. May agency din naman sila sa kanilang pagkatao, kailangan nila ng parte ito ng kanilang pagkatao. At kailangan tignan yung experience ng mga kabataan quite differently precisely because iba ang experience nila sa mga lalaki, sa mga matatandang babae, dahil very 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 specific point in their lives, very unique tong point in their lives na kung saan syempre may mga biological changes para sa mga kabataan, tapos dahil may biological changes silang nararanasan na iba sa mga nararanasan syempre ng mga mas lagpas na sa age na yon. And then may mga social dynamics na iba. For example, nagsisimula silang mag-seek ng connections outside the home. So ito yung mga unang parang paunang mga times nila kung saan nag-seek sila ng connections. So may mga bagong power dynamics silang kailangang tinutuklas na kailangan na experience nila. Ikatlo, syempre may mga ibang socio-political frameworks ang mga kabataan, lalong-lalo na mga kabataang babae na very different from other people. Like yung mga access nila sa mga serbisyo, iba. May mga certain levels of services sila na hindi nila may access only until payagan sila ng mga magulang nila o di kaya ay i-allow sila sa mga health center. So very different talaga yung ginagalawan nila base dun sa mga iba't ibang parang parts ng kanilang mga buhay. Kaya importanteng i-discuss yung issues nila separately and as differently because they have intersecting identities that need to be parang put into that conversation. Tsaka I think yung sexuality or so much of yung mga maling paniniwala regarding dun sa maagang pagbubuntis, no, tsaka yung mga pagsasama ng mga batang babae at not so batang kapartner ay nakakonekta dun sa mga demands, 'di ba? Demands ng patriarchy o ng gender inequality or pagtingin dun sa women's sexuality na of course kasama yung mga kabataan doon. So yun yung i-discuss natin ngayon, no? Ano ba yung mga maling paniniwala na to
na tumatawid dun sa issue ng pagbubuntis tsaka maagang pagbubuntis at child union. So Dike, ano yung mga nakita mo na mga parang hindi yung nagulat kayo, 'di ba? Or nai-surface ng research na ito regarding sa mga realities ng mga kabataang babae? Yung sinasabi mo nga kanina no, unang-una, yung mas batang demographic, sila yung nagkakaroon ng tumataas yung incidences of adolescent pregnancy para sa kanila. Like, sinabi naman natin, di ba, after the pandemic, yung 15 to 19 bumaba. So, parang, ay, mahusay, magaling. Pero, alarmingly, on the same side of the spectrum, yung mga 10 to 14 tumataas. Kasi ang assumption nun, may mga assumption yung mga tao kasi sila na nga yung nagsiseek out ng information o di kaya ay sila na yung nakaka-experience nung parang okay, sila na yung nagkakaroon ng mga ganitong sexual experiences, tumataas yung new sexual initiation, parang nagiging mas bata yung nag-i-initiate ng sex, which is surprisingly should also be a discussion about violence, lalong-lalo na pag tinignan natin yung data that's available, yung YAFS, yung 2021 Youth Adolescent YAFS, basta yung YAFS na survey. Pinapakita doon na almost 59%, almost 60% ng mga kabataan, yung mga partners nila ay 20 years old or older. So can you imagine if a child as young as 10 years old is having sexual relationship with somebody so much older than them, which is an alarming statistic. When in fact you look at the statistics of pregnancy now, yung youngest pregnancy is 9 years old sa Bagong Silang, Caloocan, by somebody who is 30 plus years old. Yeah. So usually pag mga maagang pagbubuntis, ang iniisip natin yung magkarelasyon, or at least 'di ba yung lalaki sa relasyon almost same age lang, pero lumalabas dito sa research nyo na 30 years old, ganun. 30 years old, older talaga yung nagiging partner, o parang an abuser na, di ba? Matatawag mo bang partner yon kung ganun kalaki yung age gap, tapos bata yung nasa relasyon? So, number 1 yun na nalaman sa research. How about yung sa mga child unions o yung mga nagsasama, ganun din ba? Meron din na may mga ganun na mas bata yung mga nagkakaroon ng pagsasama. Syempre, dahil itong data na to ay data point na unofficial data point, dahil wala ka namang wala kang parang instrument or anything that allows you to collect that data ng okay, magjowa ba? Kasi namang survey ang nagsasurvey na magjowa, di ba? Pero dumadami at nagkakaroon ng mas malaking number kung saan yung early unions, yung may ang tawag nito, although may batas na tayo ng child early forced marriages and unions, in the context of urban spaces, ito yung unions yung nagsasama sila. May mga batang nagsasama with older with adults, hindi mo older, actual adults. So may mga ganito din na very alarming, and may malaking contributing factor yung actually na nandun sa research ng Save on this is yung physical space, yung the fact that these are in urban informal settler families. Yung physical space actually is a contributory factor. Poverty is a contributory factor to the parang push towards unions and adolescent pregnancy, kasi yung even the actual space, 'di ba? Mas marami sa mga kabataan, marami sa mga pamilya na nasa informal settler families, iisa lang yung bahay nila, iisa lang, single room yung dwell in. Tapos dahil single room yung dwelling nila, una nagiging jahe pag-usapan yung, ay nakakahiya naman pag-usapan yung sexuality, yung changes sa body ng bata, nagkakaroon na siya ng lumalaki na yung suso niya, etc. So nahihirapan silang pag-usapan kasi nga yung bahay nyo maliit. So okay, hindi natin pag-uusapan yan, hindi natin anuhin. Tapos dahil maliit yung space,
usually isang adult lang yung nagdi-dictate ng conversation, and it's usually the father, 'di ba? Parang may hiya kang kunin mula sa tatay na, okay, tay, pag-uusapan na natin ngayon yung mga pagbabago ko sa katawan. Parang hindi siya medyo yun nga, nagdilan siya ng parang, ay, nakakahiya. And then, because one adult dictates that decision in terms of the conversation, the priorities of the household in a small space, nagkakaroon ng mga ganong limitations. That's especially because in cases of in poverty, and especially in very very small tight households, yung focus naman kasi ng pag-uusap ng mga nangyayari sa bahay is survival, pagkain. Bakit pa natin pag-uusapan at the end of the day yung sexuality ng anak, yung nagbabagong sa mga anak, yung nireregla na yung anak ko, kung pagod ka na rin naman pag-usapan yung mga ganun. Poverty, may mga ganun. And then dahil single household siya, walang boundaries. Siyempre, yung nanay at tatay, dahil magkasama sila sa isang bahay, yung pag-explore nila ng relasyon nila, nakikita rin ng mga bata, or even in other things, in even smaller packed households kung saan may yung si ate, may jowa si ate sa bahay, o di kaya si tito, may kasama si tito, may partner si tito. So, walang nagkakaroon ng yung limitation ng space, napupush sila into hindi nila i-discuss, but at the same time yung boundaries, parang nabablur yung boundaries into okay, ganito palang ginagawa with intimate relationships. So para sa kanila, okay, ito yung medyo normal na di ba? Ayun. Pero interesting to DK kasi sabi mo kanina nung nag-usap tayo before natin mag-air, na yung mga relasyon ng mga kabataan, super batang babae, mga 14, tapos yung karelasyon 30s, acceptable sa community. At the same time, sinasabi mo ngayon, hindi napapag-usapan yung sex, di ba? At saka pakikipagrelasyon. So, parang merong contradiction dun sa mga ganong realidad. So, yun. Lilinawin ni DK yung kung bakit siya, paano natin i-resolve yung mga ganitong contradiction. Ipagpatuloy natin yung talakayan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Sa ating pagbabalik, mga kasali, tatalakayan pa natin yung ating paksa. Magbabalik po ang Sikay Kilos. Ang DCUP 1602 ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka. Halika na't makinig sa DCUP 1602. Tayo na't makinig sa DCUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DCUP 1602. Kasali ka. Girl, salamat sa pag-invite ha. Sa'yo ng party. OMG! Tingnan mo yung bagong dating. Familiar siya. May ginawa siya sa akin nung nasa UP ako last week. Labas tayo, please. Labanan ng sexual harassment. I-report sa UP Office of Anti-Sexual Harassment o tumawag sa 981-8500 Local 2465 o 2466. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora? Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya? Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso? Sus, ano naman kinalaman natin dun? Tapos sa chismis meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis. Ano? Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Sikay, hindi ng paglalakbay, sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay. Ayan.
nagbabalik ang DZUP 1602, kasali ka. At ito pa rin ang Sikhay Kilos, hatid sa inyo ng College of Social Work and Community Development. So, review natin yung question ko. Sabi mo kanina, DK, yung sexuality, sexual relationships, hindi na masyadong napapag-usapan. Well, factor din yun, di ba? Yung sinabi mo na maliit yung space, tapos kinokontrol ng isang tao yung usapan. Pero at the same time, parang tinitingnan siya na hindi age appropriate. Tama ba? Kasi ang nangyayari dyan, nanonormalize, kunyari, nakikita mo sa isang household na may partner, yung, kunyari si Tito, may partner siya, nakita mo sa bahay, okay, normal. So parang yung pakikipagrelasyon, nanonormalize, whether matanda na yung partner, malayo yung so parang difference. hindi siya explicit na pag-uusapan na tinanggap may sit mo na down lang. tayo. Oo. Pero nakikita nila through modeling. Ganun. So dito. So nagkakaroon na sila ng idea na hindi naman planned. For example, ng mga tao sa paligid nila na mag-upo po, pag-usapan kung ano yung healthy relationships. Nakikita nila. Kasi dinudugtong ko kanina dun sa sinasabi mo na dun sa inyong pagbaba, no, dun sa mga community, nakita nyo na yung mga child marriages and unions, actually hindi pa marriages, parang bawal ikasal kasi yung 9. Yung mga 14, tapos mga 30 yung mga ka-partner, ka-union. Ka-union ay tanggap sa community. Paano mo nasabing tanggap sa community? Marami sa mga conversations, for example, di ba, ano din with vow, pagka nag-away yung magjowa, pinagbabati. Pagka ganun, na nalaman na, may asawa na, may kinakasama na, kasi kilala naman natin yan, extension yan ng pamilya natin, kabilang barong-barong, or kaano lang sila. So parang normal lang na, okay, tinanggap na. So isa sa mga na-encounter namin na anecdotal stories is, yung presentation ng ganito, okay lang naman yan kasi ano niya naman na yan partner niya naman 3 taon na silang magkasama. So dahil sa komunidad, inaccept na tinanggap ka bilang parte ng community, yung relasyon that you build within that community, tanggap lang nila. Kahit hindi naman, di ba, kahit hindi naman tama na ang bata-bata 14, tapos yung partner mo 21. So, kasi tanggap lang, kasi dahil yon social. Ikalawa yung economic na dahil minsan lalong-lalo na sa mga pamilyang mahihirap, kung yung partner na 21 years old, kunyari may trabaho na siya, nakaka-provide na siya para dun sa partner niya na 14 or 15 sabihin natin, di tatanggapin ng family as part of the family yung jowa, yung mas matandang lalaki, kasi isipin okay lang, nakakatulong naman siya sa household natin, yung economic support na napoprovide niya. So may mga ganong mga ways ng pagtanggap ng community dun sa mga ganong kind ng relasyon. And even when dealing with even working on the ground, ay inisip nila, okay, normal lang kasi ito. Wala namang framework na nagsasabi or na dinidiscuss, kasi nga technically bago lang yung batas on forced marriages and unions. So hindi siya nadidiscuss pa. Iniisip, parte lang kasi talaga siya ng community dahil may mga ganun ngang pagkakataon. Tsaka usually, diba, yung child marriages, yung kanyang assumption lagi, or misconception, nangyayari lang siya sa, for example, sa mga Muslim communities, diba? Kasi yung sa batas natin na mga ganun, yung sa early and forced marriages, very distinct or very clear yung connection or yung mga danas, diba, sa mga yung IP communities, Muslim communities. Pero nangyayari din pala siya dito sa mga urban communities. Yon. So, isa pa, DK, na discuss natin kanina or na discuss sa research, no, na isa sa mga disempowering beliefs o mga maling paniniwala na lalo pang nakakapagpalala, no, nung issue ng adolescent pregnancy tsaka child unions ay yung victim blaming, no, blaming ng mga batang babae kapag sila ay maagang nagbuntis at nakipagrelasyon ng maaga. Pwede mo bang ikwento pa or elaborate yung findings na yun?
So, tama ka, classmates. Kasi very, yun di ba pag yung batang nabuntis, ang lagi natin sinasabi, malandi kasi siya, or malandi kasi sila. Usually, nagiging, yung direction nun is towards the young girl. Kasi, ang nangyayari, dahil siya nakikita mong nabubuntis. So, iniisip mo, siya yung malandi. Siya yung nag-seek out nung, na yun. At dahil, ba yan, hindi na lang niya pinigilan yung sarili niya, or, para hindi siya nagbuntis, hindi na lang siya nakipag-sex, may mga ganon. Pero mali itong mga ganitong beliefs. Una, may pagtanggi ka na may karapatan yung tao, may agency ang isang bata tungkol sa kanyang katawan. At ikalawa, dun sa spectrum na yon is, kailangan, syempre, minsan yung iba sa kanila, hindi talaga nila alam kung yung ginagawa nila. Sabihin natin, it's a consensual relationship, hindi nila alam yung tamang pakikipag-sex dahil mali yung information that they have available online. Parang, for example, sa kanila, pagka isang beses mo lang ginawa, ay, hindi naman ako mabubuntis, or hindi naman ako. So, ganun yung mga kind ng information, hindi nag-lead siya to consequences like pregnancy or sometimes infections, diba, or STIs or STDs. So, ganun, dahil mali yung information, and dahil yung mga batang babae, sila yung the one that's very obvious, very visible yung magiging effect nun sa kanila. Sometimes, most of the time, the blame is, kasalanan mo yan, even if dapat may support ka, may educational support ka, or sa community, meron kang information drives that allows you to understand na, okay, pag ganito pala, sex na pala ito, o di kaya ay magbubuntis ka na pag ganito na yung nangyari. So, dapat may mga ganon. Kasi, syempre, bata tong mga to, sometimes, because at this point in their lives, may mga biological changes din silang kailangang intindihin or kailangang i-grapple with at i-understand na kailangan tulungan natin silang intindihin yun, or tulungan din natin on the inverse yung kanilang pamilya, you understand na they're going through that, or the young boys are also going through that. Parang parte siya, hindi naman siya hindi niya lang hindi siya mag-exist, hindi siya mabubuntis kung may proper information, may proper services, alam niya yung ginagawa niya, or ano pa nga yung sa violence, diba, na may mga matatandang yung sinisik out yung younger girls for those things. So yung sinasabi natin na kasalanan niya or kalandian niya, yun mali yun. Kasi syempre bata ito, may mga bagay na iniintindi niya pa rin at pinag-aaralan niya pa rin. So kailangan supportan siya ng community, ng society, ng pamilya niya to understand these things. So, naririnig ko nga hindi kayo. Yung kasing laging tension, di ba? Pag usapan ng mga kabataan, yung natatakot ka pa. Bakit ka natatawa? Yung agency, di ba? Tsaka yung, at the same time, nire-recognize din yung vulnerability, di ba? Dahil sinabi mo kanina, no? Yung kanilang gender, di ba? Pati yung kanilang class, no? Yung kahirapan. It all factors in dun sa vulnerability nila. But at the same time, we also have to recognize that they have agency, no, dun sa kanilang pag-express ng kanilang sexualidad. And the way to honor that vulnerability and also agency is to give them the support that they need, di ba? Para magkaroon sila ng capability for informed decisions over their own bodies, dun sa mga pakikipagrelasyon na gusto nila. Which is, ang nangyayari ay hindi naman pinag-uusapan. Diba? Hindi nga pinag-uusapan. Ayaw nga, kasi hindi age appropriate. Pero yun pala yung kailangan. So, dun pa lang nakikita na yung disconnect. Alright. Thank you, DK, for that insight. For that insight. Meron pa kanina di ba yung sinasabi natin, pag tinuturuan natin ng isang tao, kailangan meron siyang agency to say yes or to say no. May understanding siya dun sa nangyayari sa kanya. Pero ang tinitignan natin, dapat lagi mag-no lang siya. Kasi nasa level tayo of protection. Protection dun sa bata, which is rightful naman kasi they have several vulnerabilities na Pero syempre, may agency din naman siya to understand what's happening sa kanyang sarili.
para sa kanya kung may readiness siya. Pero ang nakita sa mga research, for example, is the more you teach kids about sexuality education, sexual reproductive health, the more that they can say no. The more that they can say na, ay, okay, ayoko pang gawin to kasi I'm not ready for it. The more na kaya nilang magsabi na, I don't like this because it's not pleasurable for me to engage in this kind of experience, or even yung magno-no ka lang, ayoko kasi hindi kita bet, or ayoko kita kasi hindi ko gusto yung ganitong actions. At the more you teach girls, the more you teach children sexuality, reproductive health, yung kanilang mga karapatan, the more that they can actually say no. Yung diba the first step. Pero dahil nga wala, hindi pinag-uusapan, iniisip natin, ay naku, pagka nalaman nila yan, magse-sex na sila agad. May ganun kang misconception eh. Hindi ikaw, pero yung mga ganun silang misconception. Pero yun yung nangyayari. So kailangan may ganung conversations na i-open para kayang-kaya nilang i-claim na okay, ayoko tong gawin, hindi ko to gagawin. Yeah, yung navigation ng kanilang mga nararamdaman. Tapos ang naririnig ko sa'yo, merong dalawang klase ng no. So yung unang no, na sa tingin ko, yun yung mas focus ay no kasi natatakot ako or tinakot ako na mangyayari ito sa akin. For example, no, wag nating pag-usapan ng sex kasi mabubuntis ka. No, wag kang makipag-sex kasi sasabihan ka ng malandi, gano'n. Pero yung mas importanteng no, or yung mas hindi na ipapag-usapang dimension ng pag-no ay no because I know I deserve better. Or no because alam ko na ito yung healthy relationships, di ba? Ito yung mga bagay na I think would give me pleasure. And I'm saying no because I want to say yes dun sa mga bagay na gusto mo. Okay. Yun. Sige. Another myth na napag-usapan or napag-usapan dun sa research is yung technology na sinisisi daw. Actually, lumalabas din to. Meron ng isang NFGD na research. Tapos, ang sinasabi, usually, adolescent pregnancy daw yun. Kaya daw tumatas gawa ng media. Gawa ng media. So, dito naman, technology. Pero I think related sila, no? So, pwede mo bang i-elaborate pa yun, DK? Bakit technology daw ang isa sa mga reason for the increasing number of adolescent pregnancy and child unions? Yung sinasabi kasi nila na okay, dahil may technology that is easily available. Siyempre, pag nanood ka magbukas ka lang ng cellphone, i-search mo, madaling maka-access ng mga media na sexual na media. And even in social media, like yung mga uso sa mga kabataan, mga Wattpad, TikTok, ina-assume ng mga tao na because young people have access to these types of information, nagiging mas curious sila, nagiging mas sila, dahil it's at the tip of their fingertips ay nag-i-influence na sila to do to pursue sex or to try sex. Pero very limited yung ganong kind ng argument kasi syempre unang-una there's no way you can stop technology, and how it's almost impossible. No, okay, magbibigay ka na, wag ka nang mag-stop. Before, I've heard some legislator suggest na okay, after 5 p.m. bahay na uwi, tapos hindi ka na pwede mag-internet shop. Na parang, totoo ba? Ito naman talagang kaya na ganun. Because technology offers a lot of sources that are credible. Technology offers a lot of possible ways to parang provide better services and information. Kasi may mga apps online, ang dami-daming work of other agencies that could be online that are reliable sources. I think ang kailangan conversation is i-ensure that the technology that reaches i-supportahan yung kind ng technology that reaches the children ay dapat para angkop talaga para sa kanila, na may recognition sa kanilang agency, may recognition sa kanilang vulnerabilities, yung both sides of the conversation. But at the same time, understanding na the only way you can fight bad technology is with good technology. Something like that. Hindi, technology is not the bad guy. It's just
technically very neutral naman dapat yun siya. Naisip ko tuloy ngayon, nakaangkla pa rin dun sa kanilang desire, di ba, ng mga kabataan to seek information that would help them understand what they are feeling, di ba? Kasi mga pag-adolescents, I don't know about you, DK, pero adolescents, marami tayong tanong. Marami tayong tanong at marami tayong feelings. And then yung paglapit sa technology or yung media, di ba? Kasi nandun sa internet to get information is because meron ngang gap, no, dun sa information on how do we navigate, di ba? How do I navigate these things na hindi ko nakukuha dun sa supposedly social institutions that would guide me in understanding myself. Okay. Sige. Ang next question, DK, siguro sa last part ng ating programa, gusto kong malaman kung knowing all of these myths, ano yung nagiging impact niya dun sa nagiging response ng mga iba't ibang actors in families, ano pa ba, government, no, sa adolescent pregnancy tsaka sa child unions. Itong mga sinasabi natin na sinisisi yung mga kabataang nabubuntis at nakikipagrelasyon na sila ay kasalanan nila kasi hindi appropriate yung ginagawa nila. Yung technology, kung hindi naman kasalanan nung kabataang babae, kasalanan ng technology. At syempre nung nag-access ng technology kasi naghahanap siya ng mga hindi appropriate na mga information. And also, yung, ano ba yung last natin? Yung una. So, yung victim, yung blaming, yung technology, tsaka yung isa pa. Na mamaya tatandaan natin. So, ano yon? Gusto nating malaman kung ano yung impact niya and what do we need to do? In terms of the response. In terms of, paano tayo magre-respond din sa mga issue na ito. So, magbabalik tayo para ituloy ang ating talakayan with classmate DK. Yun. Magbabalik tayo dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Abay, Juan, itigil mo na nga yung paninigarilyo mo. Minsan-minsan lang naman to. Isipin mo naman kami ng anak mo. Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba? Oo naman, anak. Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan kanito maapektuhan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Uy, mag-alas 5 na. Tara, labas tayo. Sige, tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain? Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh. Hala, ang lakas ng ulan. May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh. Ako din, wala akong payong. Hindi ako handa, ulan pala. Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Sikay, hindi ng paglalakbay. Sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay. Nakatutok pa rin kayo sa DZUP 1602, kasali ka at nagbabalik ang programang Sikay Kilos, hatid sa inyo ng
College of Social Work and Community Development. So, natandaan ko na, DK, yung una nating meet, na yung pagkatuto tungkol sa matters regarding sexuality ay hindi nangyayari sa bahay. When in fact, dun pa nga nakikita nitong mga sumali sa research nyo, yung kanilang pagkatuto regarding sexuality. Mabagamat hindi explicit na pinag-uusapan, ay nakikita nila through modeling dun sa kanilang immediate surroundings, diba? Yung mga nakikita nila sa kanilang families and also sa community. So, oo, yun. Definitely may gap dun kasi diba, yung mga ganong klase ng assumptions. Ayan, meron tayong question from a listener. Thank you sa'yo. What are the dangers of believing common myths about early pregnancy, and how can young individuals protect themselves from these misconceptions? So, yung dalawa yung part ng question. Ano yung mga dangers nito? Sino yung danger siguro in terms of response, para kadugtong na nung question natin kanina before we took a break? Sige. Some of the dangers when believing common myths include yung, syempre dahil mali yung information mo, yung common ones, like may sakit, may maraming mga unintended mga sakit, pregnancy, common, magiging na siya, parte na siya nung kapag ka naniwala ka sa mga maling bagay, mangyari ito sa'yo, or di kaya marireinforce mo lang nang marireinforce ito, itong mga ganitong pakikipagrelasyon, and then therefore kinikreate mo lang yung cycle. The more you believe in the kinds of myths that are not true, the more you reinforce the cycle. Parang mauulit lang siya, and then magiging normalizing conversation na siya for a lot of people, which is very connected dun sa sinasabi natin kanina about response. Why it's important, ano yung klase ng response that agencies, organizations create. Isa sa mga findings ng research na nito ng Save the Children is the fact that because may certain gap yung connection ng mga bata sa kanilang immediate, sa kanilang magulang, sa kanilang komunidad, nagsisik sila ng connections outside of those social institutions. So makikipag-boyfriend, girlfriend sila, makikipagrelasyon sila dahil nandun yung connection that they find more meaningful. Kaya importante in terms of the work is magkakaroon ka ng support doon, parang socio-ecological spaces where the girls operate in. So susuportahan mo yung pamilya, magkaroon ng i-normalize yung mga ganitong conversation, magkaroon ng mga usapan tungkol sa karapatan ng kanilang mga anak, i-normalize within the families yung usapan ng sex, ng sexuality. And then gagawing, dahil nagiging normal itong klase ng usapan, of course there's ways to bridge, that's a way to bridge the gap of connection between the adolescent and the parents. So that's yung i-develop mo yung families to have better understanding of the rights of the girls na tungkol sa kanilang mga katawan, sa kanilang mga nagbabago sa kanilang buhay adolescent. So yun yung isa. Supportan mo din yung immediate community. Siyempre, it's not the work of the family and the child alone or the girl alone. Siyempre, immediate community. Like, for example, and I'm going to give examples based on the work of Save the Children, but I'm sure this is the kind of support that's needed kasi you support the immediate community, yung mga organizations around sa community. Isa sa mga ginagawa ng Save the Children, for example, is sinusuportahan yung mga kalalakihan, yung mga, ang tawag dun sa Project Tambayan, yung mga tricycle drivers, para i-create yung safe na space for the girls na, okay, hindi sila mababastos, hindi sila maano. So, kasi dahil may work ng community, nung work ng mga magulang, work ng community, work ng entire immediate surroundings ng gobyerno sa susunod, na erase yung bata sa isang safe environment, sa isang environment that recognizes may karapatan siya, may pagbabago sa sa kanya, and then may mga serbisyo na angkop para sa kanya bilang adolescent. So yun yung kailangan gawin, i-connect
itong mga spaces na ito, yung social institutions, gaya nga ng sinabi mo, yung family, yung immediate community, at din syempre yung mga serbisyo ng gobyerno, importante yun, yung mga networks ng service delivery networks ng government, kailangan i-connect siya, kailangan i-create mo yung space for that, making sure na yung mga bata kapag what if gusto ko nang magtanong tungkol sa sex, so pwede ko siyang itanong at safe para sa akin itanong sa family, sa barangay health worker dahil may knowledge sila on that, at safe sa akin itanong ito sa teacher ko kunyari or sa mga tao sa community ko. So dapat yung networks where the child operate in, may understanding sila nung yun, yung mga rights, nung mga dapat nakukuha nung bata. So ganun siya dapat. Kasi nga yung problem ay systemic, di ba? So, dapat systemic din yung ating response. Na hindi siya, yun nga yung mahirap yung nakikita siya as an individual problem, di ba? Nung kabataang babae, kaya nga siya nasisisin, kasalanan mo yan kasi malandi ka, di ba? So, parang nagiging individual problem siya. Kaya yung nagiging response ay nakatutok dun sa individual na dapat umayos ka as a person, as a girl. Pero dito sa conversation natin, nakita natin na systemic nga yung problem. Tsaka nakaangkla talaga din siya dun sa issue ng gender inequality. Do. Kasi kanino bang dito sa lipunan, 'di ba, na hindi nga pantay yung mga kasarian. Kaninong mga sexual desires, kaninong mga sexual really, 'di ba, sexual desires yung mas pinapahalagahan, 'di ba? Yun bang sa kabataang babae or yung dun sa groomer? 'Di ba? Sa abuser kasi parang ganun yung nagiging relasyon nila na mas importante yung sexual desire ko as hindi po ako groomer, as a groomer, kunyari lang, as a groomer kaysa dun sa karapatan, 'di ba, ng mga kabataan to have healthy relationships, 'di ba? To explore pa yung kanilang mga desires, 'di ba, and needs. Ayun. So, sige, Diki. May isa kasing, 'di ba, yung feminist principle of collaboration and consultation. In the working with children, importante na kapag nagdisenyo ka ng programa, co-designed yung programa with them and for them. Lalong-lalo na sa mga batang babae. 'Di ba, parang mas madalas ang point of reference when it comes to programming. Usually, yung mga the adult male, kasi sila yung nandun sa mainstream, sila yung nasa mainstream ng conversation, sila yung nandun sa trabahong yun. Kaya importante na kapag ka nagdidisenyo ng programa, lalong-lalo na sa mga batang babae, sa mga kabataan, isasama sila dun sa proseso. Ano bang kailangan ninyo? Ano bang tingin nyo dito? Ano ba yung understanding natin sa issue ito at paano natin siya susolusyonan? Siyempre nandun ka na, isasama mo sila sa pag-create ng solution, but also understanding that ikaw yung, kunyari, for duty bearers. Duty bearer ka, may resources ka to create services, pero the only way those services can be meaningful for the girls, for the young girls, is pagkasama sila dun sa conversation na yun. Kasi nga, kung systemic yung inequality, kung systemic yung problema, hindi pwedeng yung solution one size na parang okay, sa'yo na, lahat na yan. Dapat meron din silang inputs kasi sila yung nakakaintindi, sila yung experts ng experiences nila. Speaking of involvement, mga bataan, meron na ba kayong, ano sabi nila? I mean, ano sabi nila dun sa research? Tapos kapag mga may interventions kayong pinaplano dito sa usapin ng adolescent pregnancy tsaka child union or marriages, ano yung usually na feedback ng ating mga kabataang babae? Or yung mga pain points nila or yung mga gusto nilang makita? Mas madalas, lalo na dun sa work ng advocacy ng Save the Children, is galing talaga sa kanila yung messages. Isa sa mga, for example, ginawa is dinala sila sa Senado para makipag-usap sa mga senador. Hindi kami yung magde-design ng message, ganito, pag-usapan nyo to, ito yung ano. Sa kanila galing. Bakit natin ipe-prevent yung adolescent pregnancy? Sa kanila kasi gusto nila mag-aral, sa kanila manggagaling lahat ng yun. Yun yung isa sa mga dapat, hindi dahil pinaka-importante sa pag-design or pakikipag-usap sila, expert sila ng experience nila, may agency sila, at kayang-kaya nilang i-claim yun basta i-provide mo yung space for them. So isa yun sa mga parang natutunan namin with the work with children and Save the Children.
Yes, sure. Na-save naman children. Ayun. Okay, thank you, DK. So, for giving us your time and for illuminating us, no, para mas lalo pa nating mapalalim yung ating mga kaalaman tungkol sa adolescent pregnancy tsaka sa child union or marriages na number one, nakita natin na while we do not want, or the society does not want to talk about sexuality to young girls, ay nakikita naman nila ito, di ba? Actually, yung nakikita pa nila ay hindi magandang example sa community tsaka sa family. So, hindi totoo na they are not, that we are not talking to them. Hindi mo lang inarticulate, di ba? Pero we are talking to them through what we are doing in communities and also families. Number 2, napag-usapan din natin yung blaming, no? Yung tinitingnan na yung issue na ito as individual problem and therefore nasisisi yung mga kabataang babae. And yung dinebunk natin na technology, yung may kasalanan, hindi po. Systemic ang problem, di ba? Systemic ang problem ng adolescent pregnancy at child marriage. At ito ay nakaangkla dun sa problema ng gender inequality sa society. So therefore, ang ating kailangan gawin is continue, di ba, the conversations just like what we are doing about gender inequalities, no? Kung paano ito pumapasok sa napakaraming issue na nararanasan ng mga kabataang kababaihan at also ng mga kalalakihan at mga nasa LGBTQI community. Ayun, DK, meron ka pa bang gustong ipahatid sa ating mga listeners dito sa DZUP? So, yung sinasabi natin, importante, suportahan yung mga programa not only is for girls, syempre, yung sinasabi natin, hindi individual ang problemang ito. Kailangan suporta ng mga programa para sa mga pamilya, para may understanding sila. Suportahan yung mga sa communities, i-create yung networks of support for the child. And then, yung isa sa mga pinaka-importante, mag-create ng mga environments that are ready to respond to the child. So, ito yung may mga batas, for example, like ngayon yung tinatry isulong na batas on the prevention of adolescent pregnancy, Senate Bill 1979. So, isa yun sa mga dapat, dahil may pagtingin talaga siya sa karapatan ng mga kabataan, sa karapatan ng mga bata para i-prevent yung pagbubuntis, early unintended pregnancies, no. Kailangan may pasa itong mga ganito, magpasa ng mga ganitong klase ng mga batas, magkaroon ng mga programa that responds to the needs of the child, especially when it comes to their adolescent, yung reproductive health rights nila. So, yun yung ilan lamang sa mga kailangan natin na, no. And then, even dito ginagawa nga natin sa DZUP, patuloy talaga yung conversations in spaces that allows us to have these conversations in radio and TV. Kasi importante siya kasi mas marami tayong, hindi lang pwedeng tayo lang nag-uusap. Ano pala yung status ng adolescent pregnancy? In one word. In one sentence. Nasaan na ba siya? Congress? Tapos na siya sa Congress. Sa Congress, pumasa siya 200 plus yes, no negations, no abstentions. As in, very well received siya sa Congress. Sa Senate ngayon, nagkaroon siya ng isang beses na pag-usapan siya sa plenary, pero hindi pa siya umusad beyond yung sa first reading. Hopefully, may certain hopefulness ang advocates na ilalagay ito sa diskusyon lalo na ng komite. Pero syempre hindi rin naman natin alam kung pero yun, hopefully may pasa siya kasi this is the best and the right time considering all the political circumstances that we have to have this bill passed. Yeah. Tsaka siguro maganda ring pag-usapan in detail yung adolescent pregnancy bill, no? I mean, yung conversation natin ngayon, nag-focus dun sa issues ng adolescent pregnancy and child union. Then, maganda siguro next time, abangan nyo, pag-usapan natin in detail kung ano ba yung laman ng adolescent pregnancy bill na yun. Kasi, ito yung supposedly, no, na magiging response dito sa persistent issue
ng adolescent pregnancy. Ayan. So maraming salamat sa lahat ng nakinig sa episode na ito ng Sikhay Kilos. Abangan nyo ulit kami next week para sa isa na namang bagong talakayan. Sa mga tumutok sa kanilang mga radyo sa DCUP 1602 kHz at naka-live stream sa pamamagitan ng DCUP Facebook page at dcup.org. Maraming salamat. Muli ako si Tez Cruz mula sa Department of Women and Development Studies. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na episode upang magbigay ng mga mahahalagang impormasyon sa ating mga kasali. Ito po ang Sikhay Kilos dito sa DCUP. Kasali ka. Sikhay, bawat hiblay makulay, mga kwento ng pagsisika, minimiti sa hinaharap. Sikhay, hindi ng paglalakbay, sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay